Hello mga guys, welcome sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel nang ganun updated tayo sa ating mga videos. Okay. Kagahapon merong mga pangyayari, no? Ito si Vic Rodriguez ay hinamon ito si Marcos mga guys, na magpa hair follicle drug test. Panoorin niyo itong balita. Again, called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. Why should I do that? You don't see what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. There's no, wala namang connection yung sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believed in what he was saying, why did he work for me? Diba? Rinig nyo. Kung ikaw walang tinatago, no? Kung ikaw, alam mo ikaw ang executive, ikaw yung head of the state, kung wala kang tinatago, bakit ayaw mong magpa-hair follicles? Sabihin mo, no, why I should do that? Why I should do it? Ha? Di ba guys, nakakapang, alam mo, very common sense na lang talaga. Bakit hindi magawa ng isang official ng gobyerno or namumuno ng gobyerno ang magpa-hair follicle drug test? Question mark. Kung wala siyang tinatago, bakit ayaw niya? You know, grabe na talaga ang krimen ngayon. Dahil lang sa addict. Dahil sa droga. Ang laki kasi talaga ng impact ng droga, sa totoo lang. Kung naituloy lang itong drug on wars, napakaganda sana. No? Maganda talaga. Kaso, wala even though na build program na wala na rin. Alam natin na sa sarili natin yung kalagayan ni Marcos. Ito namang mga loyalista kuno nagsasabi, putang, bingi ba yan sila? Or bulag na walang nakikita sa ginagawa ng presidente ngayon? Or mga addict lang talagang mga yan? No? Mas natutuwa pa akong makarinig ng addict pinatay kaysa makakita ako o makarinig ako ng isang buong pamilya pinatay ng addict. Putang ina ka. Hindi ko maintindihan ng sitwasyon. Ha? Ngayon, addict pa ang ipapahospital. Addict pa ang dadalhin sa putang. Gasto lang kayo ng gobyerno, mga animal kayo. Ay, hindi nyo kasi iniisip, di ba? Bakit ka papasok dyan sa bagay na alam mong mababaliw ka? Oh. Alam mo yung presidente natin, bakit bakit takot? Kung hindi ka parang wala ka pa namang tinatago sa sarili mo, wala kang tinitake na kahit anong drugs dyan na nakakasira or illegal, bakit ka matatakot? Hair follicles lang yan, huy. Oh, si Paulo nga, si Pulong, nagpa-hair politic, una-una siya, gi-challenge niya ang mga did anyone, Congress, sumunod kay Paulo after nagpa-hair follicles? Wala. So na. Nakakahiya lang sa part natin. You as the head, or you are the executive officer in this nation, but you are afraid to do a test of hair follicles. What's the matter? Di ba ikaw ang leader ng mga adik? Or yung mga kasamahan mo na adik? Ito si Marbil, sinabi ni Marbil na ang gumagamit ng droga ay hindi sila adik. Putang ina. Dahil daw gumagamit sila ng droga dahil pampahaba ng kanilang oras. Saan ba utak nito? Ngayon, humaba na ang oras, humaba na ang consume ng droga. Anong nangyayari? Nire-rape na yung mga kabataan. Maraming na missing.
Marami na pinatay na pamilya at anak. Ano na human rights? Saan tayo papanig nito? Pas mapapanigan pa natin ang kriminal? Kung ako niyan, hay. Ba't pa kita bubuhayin? Salot. If anyone in our family, na may addict, ako pa unang magpapatay dyan. Alam mo, hindi maganda kasi biro yan eh. At hindi rin magandang gawain talaga. Kung ikaw, alam mo, presidente ka, alam mo ang problema ng bansa, alam mo ang pagiging problema ng mga Pilipino after the generation. Kaya mo bang controlling the generation? Ikaw mismo, presidente ka, hindi mo kayang gawin. Kung ikaw, presidente, alam mo sa sarili mo, adik ka. Sa tingin mo ba, kaya mong puksain niyang mga yan? Baka itutulak ka pa niyan. Presidente nga natin, adik. Or you are the one who is the protector of the drug addict, or the pushers, or the dealers, or the big influence ng mga tao na nagpupush ng droga dito sa Pilipinas. You know, wala yung posible yun kasi president ka siya. Ito rin si Martin, alam mo, meron niyang kasong bribery. At isa sa mga kumukuha, nangungutong ng pera sa mga drug lord. That is very information informable yan na ganun. Kaya ngayon mga tao yung isip bukas na bukas para sa tingin nila sa sarili na high sila, masyado na sila sa langit, kaya nang patayin ang pamilya at asawa at anak. Po! Tayo. Wala sa ayos. Challenge namin sa iyo, Mr. President, pa-hair political drug test ka. Pag ginawa mo yan, tapos ng usapan, wala ng issue. God bless and good luck everyone.